Purihin po ang Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung magsimula ng ating gawain. Bago po ang lahat, nais ko pong kamayan, ngitian natin ang ating mga katabi o mga malalapit po sa atin. Sige po, wala naman ng pandemic. Huwag po kayong matakot. Yan po. Talagang inano na tayo ng pandemic, no? Ayaw na natin silang pero sige po, yan, para magkabatian muna tayo. Para mapagaan natin loob ng isa't isa. Yan, ngitian nyo nga po si Lord. Yan. Lord, good morning, Lord. Binati nyo na ba si Lord ng good morning? Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the new life, new breath ngayong umaga pong ito. Purihin po ang Panginoon. Sige po, alayan natin siya ng ating papuri. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka. Dakilain ka, aming Diyos. Wala kang katulad, walang kapantay. Oh, hallelujah, hallelujah. We celebrate you, oh God. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Tunay kang mabuti, tunay kang dakila. Walang kapantay sa aming buhay, Panginoon. Ika'y tapat noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya karapat dapat ka sa lahat ng pagpupuri, sa lahat ng pagpapasalamat namin, Panginoon. O purihin ka minsan pa, Panginoon. Sa iyo namin naalay ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nais ko pong basahin po sa atin ang verse po ngayong umaga po ito na matatagpuan sa Romans 5 verse 8. Sabi sa kanyang salita, ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo po, kung tatanungin niyo ako kung handa akong mamatay para sa inyo, sabihin ko hindi ko sure. Pero alam niyo po ang Panginoon, sobrang, alam niyo yun, He looked beyond our sins. Nilagpasan niya yung mga kasalanan natin ay hindi niya inalintana kung ano man yung mga kasalanan natin, karumihan natin. Basta, mamatay siya para sa atin. Ibigay niya yung buhay para sa atin. Para sa ating kalayaan, para sa ating kaligayahan, para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga karapat-dapat ang Panginoon sa lahat ng papuri. Amen po ba? Kaya nga handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sige po, ating sambahin ang ating Diyos. Hindi
Tinapos mo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat-lahat
for all you've done, O God. Oh, purihin ka, Panginoon. Tunay kang dakila. Walang kapantay, Panginoon. Okay, ganda ng iyong pangalan. There's no other name than yours, O God, Jesus. Oh, we praise you, God.
overjoys in your arms sunset in love, and darkness tries too hard and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yes, Lord. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Yes, Lord. Name above
At Panginoon, ang lahat ng papuring ito, Panginoon, ay tanging para sa iyo lamang because you deserve it, Lord. You deserve everything, oh God. Lahat ng sa amin ay sa iyo, Panginoon. Ang aming kaluluwa, ang aming puso, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Kaya inaalay namin sa iyo ito, Panginoon, bilang makalimuyan na handog, oh God. Purihin ka, Ama namin, Banal. Purihin ka, aming Diyos, Ama. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa iyo nga namin inaalay ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagkakilya sa pangalan ng aming dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Pwede po ba sumigaw tayo malakas na Hallelujah! Parang di natin naranasan si Lord. Hallelujah! 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 Ano po, napakabuti ng ating Panginoong Diyos Ama. Minsan po, sa bigat ng nararanasan natin sa buhay natin, kala natin napapabayaan tayo ng Panginoon. At nakakalimutan natin na yung Diyos na sinamba natin kanina ay siyang namatay para sa atin. Amen po ba? At doon nakita natin yung kahulugan ng pagmamahal. Di ba po, pag nagmamahal tayo, nandun palagi ang sakripisyo. Di ba po sa mga anak po natin, sa mga kapatid natin, nagawa po natin magsakripisyo ng lakas natin, pagod natin, o kahit minsan nga sabi nila, di ba po, huling subo na lang ng magulang, ibibigay pa sa anak. Di ba po, ganun tayo pag nagmamahal, nagsasakripisyo tayo. At salamat po sa Panginoon sapagkat siya po ang unang nagpakita sa atin ng pagsasakripisyo at pagmamahal. Tunay na pagsasakripisyo at pagmamahal. Diba? Ibig lang po sabihin, hindi po pala natin masasabi na nagmamahal tayo kung walang sakripisyo. Amen po. Hindi po natin masasabi na naglilingkod tayo sa Panginoon kung walang pagsasakripisyo. Amen po ba? Kaya po, ngayon po ipakita natin sa Panginoon yung sakripisyong handa natin ibigay sa Kanya upang mapakita lang na naghahandog tayo sa Kanya. Amen po. So, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na kung ano may sakripisyo na kaya rin palitan ng Panginoon, triple pa. Diba po? Kaya wag po tayong matakot na ialay sa Panginoon ang nararapat para sa Kanya sapagkat nakikita niya po ang puso ng mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya. Amen po. Sige po tayong lahat ay saglit pong manalangin. Prayin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Tunay kang napakabuti, Panginoon. Napakayaman ng aming Diyos, Ama sa langit, Panginoon. Kaya, bakit kami matatakot na ialay ang mayroon kami, Panginoon? Kung ito, Lord God, ay karapat-dapat namang ialay sa iyo, Panginoon. Lord, hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Kailan kami magkukulang, Panginoon, kung nasa amin ang lahat-lahat, Panginoon? Bakit pa kami matatakot, Panginoon, kung sa iyo nagmumula ang lakas namin, ang kayamanan namin, Panginoon? Lord, salamat, Panginoon. Lord, patuloy mong inilalagay sa puso namin ang pagmamahal para sa iyo, Panginoon. Kung kaya malit na bagay na lamang ito, Panginoon, ang paghahandog para sa iyo, Panginoon, Lord God. At lagi-lagi, Panginoon, may saya sa puso namin, may galak sa puso namin habang ginagawa namin ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na masiyahan ka, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak na maglilingkod, Panginoon, maghahandog ngayon, Panginoon, at i-bless mo patuloy, Lord God, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga negosyo, Panginoon. At sa lahat ng kanilang gagawin, Lord God, ang makita lamang at maitaas ay ikaw lamang, Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God, purihan po ang Panginoon. At kayo po ba'y nagagalak
na tayo po'y makakatanggap ng salita mula sa ating Diyos. Alam ko po pinagpala na tayo. Ano pa lang, awitan pa lang natin. Pagpapasalamat at pagsamba pa lang natin sa Panginoon kanina. Narito na ang Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Naniwala po ba tayo? At nais po ba natin makatanggap? If you are willing mga kapatid, makakatanggap tayo. So, inaanyayahan ko po kayo na tumayo at basahin po muna natin ang salita ng Panginoon sa linggong ito. Mateo 26:14-16. Ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Si Judas Iscariote na isa sa 12 alagad ay pumunta sa mga namamahalang pari. Sinabi niya sa kanila, "Ano po ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus?" Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon para ipagkanulo si Jesus. Sige po, tayo po ay pansamandaling dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo na kasama namin ngayon, Panginoon, na nauna na sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka na pumasok, Lord God, sa puso ng bawat isa na naririto. Ihanda mo po ang puso namin sa pagtanggap ng iyong mga salita. At Ama, walang anumang maging hadlang, Ama, upang ang salita mo, Lord God, ay kumilos sapagkat makapangyarihan ka, Panginoon. At alam ko po na mayroon kang mensahe sa bawat isa, Lord God. At Ama, gabayan mo kami, Lord God, upang maunawaan namin ang iyong mga salita at may apply po namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagmamalasakit sa bawat isa sa amin at patuloy na paggabay. Sa iyo po namin ibinabalik, Ama, ang pinakamataas na papuri at ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makaupo na po tayo. Yan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga ilang gawa. At nagsisimula na tayo. Medyo pakitid po ang ating topic ngayon, ano? First slide. Yan. Betrayal. In Tagalog, sabi po sa dictionary, pagtataksil, pagkakanulo, at pagtatraidor. Ito po isang bagay na alam ko po, siguro halos lahat tayo, kahit pa paano, naranasan na natin, o naramdaman na natin, minsan sa buhay natin. Mga kapatid, tanungin kayo, at huwag niyo kayong sumagot ng malakas, syempre. Have you ever been betrayed? Naranasan niyo po ba na kayo po ay pagtaksilan? Ayan, pasensya na po if meron man ako na mga kalkal na sugat sa puso niyo ngayon. Pero isa lang po ang ibig sabihin nito na hindi pa tayo lubusang magaling sa mga bagay na akala natin magaling na tayo. At purihin po ang Panginoon dahil nais niya na pagalingin tayo, fully, nagumaling tayo, only, sabi ko nga po kanina, if you are willing. Kung willing ka, mangyayari po ito. At balik po tayo. Po yung betrayal, yung tipong taong pinagkatiwalaan mo, yung taong malapit sa'yo, yung kilalang kilala ka, sila yung gagawa nun. Alam niyo po kapag naririnig natin o nababasa po natin ang istoryang ito, madalas alam na natin agad kung sino yung kontrabida. Sino ang kontrabida sa storya? Si Judas. Ayan. Napakadali po na ituro natin kung sino yung mali. Amen. Napakadaling i-pinpoint kung sino ang mali dito sa istorya na to. Ngunit ang katotohanan po ay wala ni isa man sa atin dito ang pwedeng magturo sa kahit sino man po sa lugar na ito o kung may naiisip man kayong tao ngayon sapagkat anyone is capable of betrayal if the price is right. Minsan, iniisip natin sa sarili natin, hindi ko naman magagawa yan eh. Pero hindi ba't ganun din ang iniisip ng iba tungkol kay Judas, mga kapatid, na imposible naman niyang gawin yun kasi malapit siya kay Jesus. Pero ang totoo, yung betrayal po mga kapatid, hindi yung nagsisimula na bigla mo na lang siyang magagawa eh. It starts sa kondisyon ng puso na meron ka.
At hindi po ito bigla-biglaan. Unti-unti siya sa maliit nating kompromiso, sa maliit na mga bagay o kasalanan na pinapalagpas natin, sa mga desire na hinahayaan natin na lumaki. At hanggang isang araw, magugulat ka na lang na kaya mo nang ipagpalit si Jesus. Katulad po sa nabasa po natin. Lahat po tayo kaya nating capable tayo na magtaksil, na magkanulo, na magtraidor, malaksak sa likod pag tinuringan ka ng presyo na hindi mo mapapahindian. At kapag sinabi ko pong presyo, hindi lang po ito yung bagay na handa kang ipagpalit, hindi lang po ito pera, na handa kang ipagpalit sa relasyon na mayroon ka. Kaya po ang title natin ngayon ay pinamagatan ko pong trade. Trade. Ang topic po kasi na napili ko is the agreement of Judas to betray Jesus. Ang pagsang-ayon ni Judas na ipagkanulo si Jesus. So balikan po natin ang binasa natin kanina in Matthew 26 verse 15. Medyo seryoso po ang natin crowd. Ayan. Matthew 26:15. Si Judas Iscariote na isa sa 12 alagad ay pumunta sa mga namamahalang pari. Ano po ang ibabayad niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Mapapansin po natin na walang pilitan na naganap. Walang nag-pressure kay Judas, kundi siya mismo ang sumadya doon sa namamahalang pari. Sabi po dito, ano po ang ibabayad niyo sa akin? Ayan, naka-underline din. Pumunta siya sa namamahalang pari. Tinanong niya magkano? What is the price? Ano naman sa akin yon? Santiago 1:14-15 says, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sarili niyang pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, na bago pa man pumunta si Judas, may desisyon na siya sa loob niya. Napag-isipan niya na yun, bago pa man siya makapunta doon sa namamahalang pari. Una niya pong tanong, ano po ang ibabayad ninyo sa akin? Magkano ang presyo? Dahil alam niya, na may halaga at presyo yung gagawin niya. Meron siyang mapapala. Kasi po, yung isipin natin, isang bagay na ganun kadelikado eh. Nung time na yun, sobrang delikado nung ginawa niya. Na pumunta siya doon sa namamahalang pare at sabihin sa kanila yung whereabouts ni Jesus. So, isipan po natin, hindi mo naman nilalagay, di ba, yung sarili mo sa isang bagay na alanganin kung wala ka naman dong mapapala. Kaya malinaw po na ito po ang pinag-isipang kasunduan, pinag-isipan ni Judas na kasunduan o bargain niya na may inaasahan siyang pakinabang. So may palitan po or may trading po na bago pa man niya ibenta si Jesus, alam niya na kung ano yung makukuha niya. At susunod po na talata, noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. So isipin natin, imagine natin, 30 pirasong pilak. Yun na yung presyo na inilagay niya doon sa relasyon, sa tiwala, at saka sa pagsasamahan nila ni Jesus. 30 pieces of silver. And po, I was searching, gaano kalaki yung 30 pieces of silver nung time na yun? Kasi pwede ngayon, pagka kinonvert natin yung 30 pieces ng silver, siguro mababa na lang yun ngayon. Pero nung time na yun, gaano yung kalaki na kayang ipagpalit ni Judas sa relasyon niya sa Panginoong Jesus? Ang equivalent po nito ay 4 na buwan ng pagtatrabaho. Yes, malaki yun. But 4 months, mga kapatid. 4 na buwan. Sa tingin niyo po ba, does that 4 months worth of silver can keep you living? Can keep Judas living? Kaya siyang buhayin nun? Kaya siyang isustain nun until the end? Kaya po, habang pinag-aaralan ko rin to, sobrang nako-confuse ako as to why Judas chose to betray Jesus eh. Bakit kaya niya binetray si Jesus? At mula po dito, let's try to understand
Why did Judas agree to betray Jesus? Bakit siya pumayag? And why do people betray? Bakit sila nagtataksil? Bakit tayo nagtataksil? Bakit pinipili ng tao na magtaksil? And one truth, mga kapatid, that the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. Hindi po nanggagaling ang betrayal sa mga kaaway mo, kundi doon sa mga taong hindi mo ine-expect na gagawin nila sa yun. Although alam ni Jesus ang gagawin ni Judas, of course. Pero let's focus muna, bakit? Anong dahilan? Una, isa sa may hawak ng pinakamataas na level ng pagtitiwala mo, yung tao na yun. May access sila sa'yo. Pangalawa, maalam sila sa vulnerabilities mo o sa mga kahinaan mo, kaya kaya nilang mag-inflict ng malalim na sugat sa'yo. At kung babalik po tayo kay Judas, hindi ba't ganon din siya kay Jesus? Apostol siya, isa siya sa 12, at kasama siya sa 3 taon ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang ministeryo kasi kung isipin natin, parang sa ordinaryo niyang buhay, kasama niya si Judas. Nakikita yun ni Judas. Nakita niya halos lahat ng himala na ginawa ni Jesus. Nakita niya lahat ng miracles. Kaibigan siya ng ating Panginoong Jesus. Kasama siya sa paglalakbay. At ang pagiging ingat yaman, si Judas po, mga kapatid, treasurer po siya. So ingat yaman po siya. So, ang pagiging ingat yaman, trusted position siya. Hindi ka mag-a-assign ng position sa isang tao na hindi ka lang basta maglalagay sa position ng isang tao na hindi mo pinagkakatiwalaan, lalo na pag ingat yaman. So, bakit pa rin siya pumayag? Number 1, attachment and desire. John 12 verse 6. Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Kung maaalala niyo po, yung preaching last Sunday patungkol po dun sa babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus, naalala niyo po siya. Si Judas po yung nagsabi na 1 taong sahod na yung halaga ng pabango na yan. So bakit hindi na lang natin ipagbili at ibigay sa mga mahihirap ang pera? So, sa unang tingin, kung titingnan po natin, parang tama naman, di ba? Pero malinaw po ang kasulatan na kaya niya sinabi yun ay dahil may motibo siya. Sinabi na yun dahil may desire siya. May gusto siyang makuha. At hindi lang po ito simpleng kagustuhan dahil attachment na po ito. At kapag po ang isang tao ay may attachment sa isang bagay, sa isang tao, ay mahirap na para sa kanya ang bumitaw. Alam niyo po yung attachment issues na term. So, ano po siya parang yung term na to matunog po ngayon sa generation ngayon. Pero yung attachment issues, yun lang din po yung hindi lang gusto mo yung isang bagay, kundi gusto mo yung isang bagay. Mas malalim siya. Feeling mo kasi pag nasa iyo yung bagay na yun, meron kang security, meron kang halaga, may value ka, may control ka, kaya hirap ka nang bitawan kahit alam mo na hindi tama. So, magbigay po tayo ng mga examples. So, hindi siya dead obsession hindi siya pagkahumaling agad, o parang in colloquial term, parang di ka addict agad doon sa simula. Nagsisimula lang siya sa normal nating desire, pero habang tumatagal, kumakapit na siya sa atin. Yung tipong kahit hindi mo na lang siya gusto, kundi iniisip mo na hindi ka mabubuhay nang wala yun. Halimbawa po sa relasyon, yung kahit alam mo na mali, I'm sure if the love wasn't from God, i-reveal naman sa'yo yan na Lord May mga red flags kang makikita, mga kamalian kang makikita. Pero kasi, kung gusto mo, hindi mo papansinin. Diba? Pag gustong-gusto mo, i-ignore mo yung lahat ng makikita mo. Kasi sa tingin mo, that is love. Hindi dahil hindi mo alam na mali, kundi pakiramdam mo, hindi ka okay pag wala siya. So yung sense of security mo, yung sense of stability mo, nandun sa kanya. Doon po nagiging attachment. Hindi na siya healthy love. Actually, it's not love anymore.
obsession na po siya dahil takot ka na mawalan eh. Kaya kahit masira ka ng paulit-ulit, itutuloy mo pa rin. At minsan kahit, alam mo, nagpe-pray ka naman, ang totoo, hindi ka naghihintay ng sagot from the Lord. Gusto mo lang i-confirm yung decision mo sa Panginoon. Pangalawa, pwede rin ambition, mga kapatid. Yung gusto natin mag-succeed, which is good. Wala namang pong mali doon na gustuhin natin mag-succeed. Pero dumating sa point na kahit mali na yung paraan, gagawin mo pa rin kasi naniniwala kang kailangan mong ma-achieve yung bagay na yun. Hindi na natin tinatanong na, Lord, kalooban mo na to? Kalooban mo ba to? Ang tanong mo na lang, Lord, samahan mo ako kahit ito yung gusto ko. Samahan mo ako sa plano ko. Ganyan na ang ating mga tanong sa Lord. Next, example, approval ng tao. Yung nasa isip po natin, kailangan gusto ka ng lahat. Wala kang maging kaaway dahil sa mga prinsipyo mo. Alam po, ito yung isa sa mga bagay na natutunan ko siguro kay Mami. Na nung time na bata ako, naisip ko, parang habang lumalaki ako, dapat wala akong maging kaaway. Dapat goods lahat sa akin. Pero ang totoo po, pag habang tumatanda ka, marirealize mo na may mag-o-oppose at mag-o-oppose sa prinsipyo na meron ka. At hindi mo pwedeng laging i-adjust yung sarili mo doon sa prinsipyo na meron sila para lang magustuhan ka nila. At sadly po, ina-adjust natin madalas yung word ni Lord para hindi tayo i-cancel ng mga tao, lalo na sa social media, mga kapatid. I've seen a lot of Christians na sinasacrifice nila yung prinsipyo nila para hindi sila i-bash ng mga tao. Para maging katanggap-tanggap pa rin sila. Di po ba? Pwede rin sa galit o sa resentment. Alam mo, ikaw na yung nasisira, pero hindi mo pa rin mabitawan kasi pakiramdam mo justified ka. Anong justification to? Paano? Halimbawa, may ginawa sa'yo yung isang tao. Sinaktan ka, o trinaydor ka, o hindi ka trinato ng tama. Kaya ang nangyayari po sa galit at sa pain na nararamdaman mo, instead na i-process mo yun, hinahawakan mo yun. Iniisip mo palagi at balikan mo palagi dahil gusto mo rin na maramdaman nila kung ano yung naramdaman mo. At kahit napapansin mo na naaapektuhan ka na nabibigatan ka na, hindi mo pa rin yung binibitawan. Kasi sa isip natin, may karapatan akong magalit eh. May karapatan akong hawakan to. Kasi sa loob-loob natin, kapag binitawan ko to, parang talo ako. Na pinayagan ko lang na gawin yun sa akin, na parang pinalagpas ko lang yun. Kaya many people, mga kapatid, struggle to forgive kasi they don't want to forget in the first place. At ito po yung isa sa pinaka-dangerous part ng attachment. Kasi kapag sobrang kapit ka na, nawawala na yung linya ng tama at mali sa'yo. Hindi mo na tinatanong kung tama ba to, Lord. Ang tanong mo na lang sa sarili mo, paano ko ito makukuha? Doon po, mahirap. Doon po, delikado. Kasi kaya mo nang isakripisyo yung relasyon, yung prinsipyo, yung ibang tao, para lang makuha yung bagay na iniisip mo na makapagsusustain sa'yo. Katulad po ni Judas. Kala niya magsusustain siya nung 4 months worth ng silver na yun. Hindi siya masusustain nun. So, hindi mo napapansin na may nasisira kasi ang focus mo lang ay huwag tong mawala sa akin. So, attachment, mga kapatid, feels right habang slowly dinidestroy ka ng bagay na to. Hindi mo napapansin agad kasi meron kang nararamdaman ng comfort at satisfaction. Meron kang temporary peace na nararamdaman. And I think, mga kapatid, dito pumapasok si Judas dahil sa paunti-unti, sa maliit muna na halaga hanggang sa maging normal na yun sa kanya. Yung mga maliliit na kompromiso na ginagawa niya at inaalaw natin, sabi nga ng mga matatanda, nakakatigasan na ng ulo. Kaya po nung dumating yung pagkakataon, hindi na siya nahirapang pumili. Hindi naman siya nagdalawang isip nung nandoon na siya eh. Nung pumunta na siya sa namamahalang pare, hindi na siya nag-isip na, nagdalawang isip na, gagawin ko ba talaga to?
ang tanong niya na agad, magkano ang makukuha ko dito? Ibig sabihin, meron na talaga siyang desisyon. At kaya, nung dumating nga po ng pagkakataon, hindi na siya nahirapan pumili. Kasi matagal na yung nakadikit o naka-attach sa puso niya, kaya yun yung nagdikta ng desisyon niya. So mga kapatid, what you desire the most, kung ano yung pinaka-ginugusto natin, kung ano yung katangi-tangi sa atin, can lead you to betray Jesus. Ano yung mga bagay na hindi mo kayang bitawan? Nasa isip mo, pinapabitawan na sa'yo ni Lord, pero nakahawa ka pa din. And Mateo 6:21, sabi dito, kung nasaan ang kayamanan mo, alam natin, kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. Ibig sabihin, kung ano po yung pinahahalagahan natin, naroon din yung puso natin. At kung nasaan ang puso natin, doon tayo rin dadalhin ng pagdedesisyon natin. At marami pong bagay na pinahahalagahan natin na di natin namamalayan unti-unti na kumukuha ng puso natin. At di natin napapansin na yung mga bagay na yun pumapalit na sa place o sa lugar na dapat ay para kay Jesus lang. Kaya po, ang tanong, let's reflect mga kapatid. Ano yung mga bagay na hindi ko kayang bitawan? Because what I desire the most can lead me to betray Jesus. Like Judas. Number 2, ito po medyo nalalim na tayo dun sa dahilan talaga, bakit? Ano yung pinaka-root cause? Bakit binetray ni Judas si Jesus? Judas has expectations. Marami siyang inaasahan. Silid po natin, si Judas, sumunod siya sa Panginoong Hesus. Hindi lang naman siya sumunod nang wala po siyang iniisip. Katulad po ng iba, meron din siyang sariling expectation o mga larawan sa isip niya kung ano po yung mangyayari, kung ano po yung pangako ng Panginoon. And during that time, marami sa mga Hudyo po ang naniniwalang darating po ang Mesaya bilang isang hari na magliligtas sa kanila mula sa kamay ng Roma. Mga Romano. So, magdadala ng kapangyarihan at magtatatag ng kaharian. So, posible po na sa isip ni Judas, ito na yon, ito na yung pagkakataon na yun na hinihintay naming leader o hari na magliligtas sa amin at magbabago ng lahat. So, habang kasama po niya si Jesus, siguro araw-araw, isip ko lang, kinakalkula niya siguro kung paanong darating sa point na maghahari si Jesus sa way kung paano niya nakikita yung pangako ng Panginoong Jesus. Na siya yung magiging hari na ililigtas niyang mga Israelita. Pero habang tumatagal, iba yung naririnig niya eh. Instead na pag-acquire ng kapangyarihan, yung iniisip niyang maririnig niya kay Jesus, na parang labanan yung administrasyon nung time na yun, iba yung naririnig niya. Ang naririnig niya kay Jesus tungkol sa paghihirap, kababaang loob, kamatayan. So, siguro nagtataka si Judas, no? Bakit ganoon? Parang mali ata yung expectation ko. Habang dumadaan yung araw, hindi na nagmamatch yung expectation niya sa direksyon na ginagawa ni Jesus. Siguro nung time po na yon, sobrang nako-confuse siya. Hanggang sa utak niya, nabubuo po yung response niya. Sa una, siguro sinabi niya, hindi pa ngayon siguro, intay lang ng konti. And ilang mga panahon, sinabi niya, mukhang, bakit parang hindi na tayo papunta doon, Lord? Parang ganon. And siguro, lastly naisip niya, mukhang mali yata ako eh. Parang naisip niya na, baka hindi, mali ata yung ine-expect ko kay Jesus. Baka hindi nga talaga siya yung Messiah. Baka hindi nga talaga siya yung hari hinihintay namin. Dahil syempre, iniisip niya, paghari parang si King David uupo sa trono, ganito. Pero iba kasi ang Panginoong Jesus eh. Iba yung way niya, di po ba? Parang ganito, nag-invest ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo ng buong puso, nag-invest ka ng buong buhay mo, tapos parang hindi pala yun mangyayari. Sobrang nakaka-disappoint po nun sa part ni Judas. Kasi kapag ang isang tao po may inaasahan siyang bagay at paulit-ulit na hindi po yun nangyayari, o sobrang tagal po ng paghihintay na uubusan na siya ng pasensya,
hindi lang po nawawala yung pag-asa na meron siya, kundi nabubuo sa puso niya yung pag-iisip or yung doubt niya ba, yung confusion niya. Punta po tayo sa John 6:67 to 69. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam naming kayo ang banal na sugo ng Diyos." So sa John 6 mga kapatid, to give a background lang, nangyari po ito right after na magpakain ang Panginoong Jesus sa 5,000. So imagine po natin yung crowd, sobrang taas ng excitement na meron sila. Nakita kasi sila ng himalaan, ng miracle. Kapag ikaw nakakita ka ng miracle, syempre parang, nandoon naniniwala ka na parang mangyayari pa yun. Ganun yung nafe-feel ng crowd nun. Yung excitement nila, makakita pa sila ng marami pang himala, makakatanggap pa sila ng mga biyaya, ng mga pagkain. At sa isip nila, ito na yun. Nakita nila, Jesus is someone who can provide. Jesus is someone who can solve their needs, mga kapatid. Maybe someone na maglilid sa kanila to something greater. Positive sila positive sila. So habang sumusunod sila, hindi lang sila nakikinig at umaasa rin sila na marami pang pwedeng mangyaring ganong bagay, ng mga miracles ni Jesus. Pero biglang nag-shift kasi si Jesus nung time na yun. Hindi na siya nag-focus doon sa physical na pagkain, kundi sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay." Sinabi pa niya tungkol sa pagkain na yung kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. So para sa kanila, sa mga nakikinig nung time na yun, sobrang hirap po nun intindihin. Hindi lang siya confusing, hindi na rin siya appealing pakinggan. Hindi na po yan tungkol sa kung ano yung makukuha nila, kundi kailangan na ng surrender nila Kailangan na nilang tanggapin kung sino talaga ang Panginoong Jesus. And ano yung cost ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So doon po nagsimula yung disconnect ng mga tao. Hindi na nag-match yung expectation nila sa direksyon na tinatahak ni Jesus. Kaya that time, marami pong umalis. Doon po kung mababasa natin yung buong verse. Maraming umalis. Not simply because hindi nila naintindihan, kundi dahil hindi na nga po yun yung inaasahan nila. Kasi humihingi na ng commitment si Lord. Meron na siyang hinahanap sa'yo. Kailangan na ng input from you. And doon po nag-decide yung iba na, hindi na to para sa amin. Kaya po, yan din yung nagiging dahilan. Kaya yung iba, pinipili na lang na umalis sa church, na mag-backslide. It's because meron nang kinukuha si Lord meron nang ine-expect si Lord sa akin Kailangan ko na ng commitment, kailangan ko nang gumawa. Gusto ko yung parang pupunta lang ako pagka okay sa akin, sa way na iniisip ko, sa timing na gusto ko. Kaya hindi nang naisip po nila, parang hindi na ito para sa amin. At dito po naging interesting si Judas. Kasi hindi po siya umalis. Hindi siya umalis, mga kapatid. Nandun pa rin siya. Pero ang hindi ibig sabihin nun na hindi na nagbago yung puso niya. John 6:70. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba't pinili ko kayong 12? Ngunit ang isa sa inyo ay diablo." Posible po na habang umaalis yung iba, dahil hindi na nila matanggap, si Judas nananatili, but internally merong pagtatalo sa kanya Nagsisimula na siyang magtanong, nagsisimula na siyang mag-doubt, ina-adjust niya na yung expectation niya kay Jesus. Nasa point siya na, hindi ko na maintindihan, pero sige, mag-i-stay muna ako. At doon po nagsisimula yung half-heartedness na tinatawag mga kapatid. Kasi hindi na buo yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya po yung moment na tinanong ni Jesus, aalis din ba kayo? Hindi po yung tanong na kung sino ang lalayo. Tanong din po yun para ma-reveal or malaman kung sino pa rin yung mananatili kahit hindi nila naiintindihan.
tinatanong po tayo ng ating Panginoong Jesus na mananatili ka ba? Aalis rin ba kayo kapag dumating yung time na hindi nyo na naiintindihan ang plano ko? At marami sa atin, pwedeng ang response natin, mananatili ako, Lord. Pero yung puso ko nagda-doubt na. Madami sa atin na ganito. May mga umaalis agad, may mga nananatiling surrendered, at may mga nananatiling kalahati na lang ang puso sa Panginoon. Unti-unti nang lumalayo ang loob. Like Judas, mga kapatid. At dito po sa John 6, reflection din po ito ng pag-iisip po ng tao hanggang ngayon. Marami pong tao lumalapit kay Jesus dahil may inaasahan sila. Sumusunod sila kasi meron silang nakukuha. Meron pong blessing, meron pong provision, meron pong breakthrough, may healing, may direction ng Panginoon. Lahat yan makakuha natin sa ating Panginoong Jesus. At wala pong mali doon. Pero ang problema, mga kapatid, minsan hindi natin namamalayan na ang pagsunod po natin ay nakaangkla na lang doon sa expectation na makukuha natin, hindi sa kung sino talaga sa ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapag dumating yung moment na hindi na ginawa ni Lord yung inaasahan mo, hindi na nasagot yung prayer mo sa paraan na gusto mo, hindi na nangyari yung plano natin, hindi na dumating yung breakthrough sa timing natin na ine-expect, doon tayo nasusubok. Doon madalas humihina yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi agad-agad umaalis ang lahat, mga kapatid. Ibang umaalis at marami pong nananatili, pero iba na nga po ang kalooban. Nagdududa na sila, unti-unti na nagwi-withdraw, mga kapatid. Nandyan ka pa sa church, oo, nandyan ka pa sa ministry, pero hindi na katulad ng dati. Mafe-feel po natin yun eh. At may feel natin yun sa sarili natin na hindi na ito yung unang love ko kay Lord, hindi na ito yung unang sigla ko kay Lord. Si Judas po hindi siya umalis, pero posible po na habang tumatagal, may gap na sa pagitan ng expectation niya at sa ginagawa ni Jesus. So, let's reflect, mga kapatid. Sumusunod ba ako kay Lord dahil siya ang Diyos o dahil may inaasahan akong makukuha ako mula sa Kanya? Ang pagsunod po kay Jesus hindi po laging aligned sa kung paano po natin ito naiisip. At madalas po, hindi po ito comfortable. Minsan hindi siya logical sa paningin natin kasi ibang mag-isip ang Panginoon. Hindi agad rewarding, mga kapatid. Kasi pag hindi po nangyari ang gusto natin, dalawang bagay lang po yung pwedeng mangyari. Either magtiwala po tayo sa ating Panginoon o pilitin natin yung gusto nating mangyari. At doon po lalabas yung foundation natin, kung faith ba or yung expectation natin kay Lord. Kaya po, mga kapatid, if you have a wrong expectation sa Panginoon and nag-lead yun na masaktan tayo, ma-frustrate tayo sa Panginoon, acknowledge na mali yun. Acknowledge natin yung wrong expectation natin. Siguro ito yung bagay na hindi kasi nagawa ni Judas na kailangan nating matutunan. Let's acknowledge na ibang mag-isip ang Panginoon, pero dadating pa rin ang pangako niya sa atin. Hanggang hindi natin tinatanggap na mali yung expectation natin, hindi na tayo makakapag-surrender. At hanggang hindi tayo surrender, laging may part na lalaban sa ating puso, sa direksyon na pinapapuntahan sa atin ng Panginoon. So do not let your expectation, mga kapatid, limit your faith. Ang kailangan po ay bitawan natin yung control at magtiwala tayo sa Diyos na hawak niya ang lahat ng bagay. At ang pangako niya ay mangyayari sa kanyang panahon. And last point, disappointment. May isa pang posibleng dahilan kung bakit umabot si Judas Iscariote sa puntong ito, mga kapatid. Kung mapapansin po natin, madalas siyang tawagin, tinatawag siya sa Bible as Judas Iscariot. Judas Iscariote. May mga nagsasabi po na ang salita pong Iscariot ay maaring mula sa Ishkariot. Ibig sabihin po, man from Keriot, na tumutukoy sa kanyang pinanggalingan. Pero may iba rin pong pag-aaral, yung mga Bible study scholars, na maaring konektado daw po ito sa salitang Sikari.
So, ang ibig sabihin po ng Sikari, yun daw po kasi yung grupo ng Hudyo na lumalaban sa Roma, na handa silang pumatay para sa paniniwala nila. So, hindi natin masasabi ng sigurado na kung si Judas ay kabilang doon sa Sikari. Pero makakapagbigay po sa atin yun ng idea kung paano nag-iisip si Judas. At kaya si Judas may matindi siyang hangarin para sa pagbabago, para sa kalayaan, para sa pagbagsak po ng Roma. So, kung ganun po ang puso ni Judas, isipin natin, isang tao na sobrang laki or may matinding desire siya sa pagbabago, mas lalo nating maiintindihan kung bakit siya disappointed. Kung bakit siya na-disappoint. Kasi hindi lang po simple, hindi nangyari yung gusto niya. Nasira yung buong paniniwala na mayroon siya. Ayun nga po kanina sa point number 2, hindi na nagmamatch yung expectations sa direction na tinatahak ni Jesus. At kapag ang inaasahan mo hindi na nangyayari, at hindi mo na to dinadala sa Panginoon, mga kapatid, nagkakaroon ka ng frustration at hindi po nawawala, nagkakaroon ng disappointment hanggang sa tumigas na ang puso mo. Yun na yung nagiging last na nangyayari sa ating puso. Tumitigas siya, lumalamig siya. Ang disappointment po, hindi yan lang yan lungkot eh. Mas malalim pa yan na bagay. Ito po yung point na nagsisimula na tayong manlamig sa Panginoon, hindi na tayo maniwala sa mga sinasabi niya. Nagiging over-familiar na tayo sa mga naririnig natin. Ayaw mo na umasa, ayaw mo na magtiwala, sinarado mo na yung puso mo kay Lord. At kapag umabot po sa ganung point, ang puso po ng tao, tulad ng kay Judas, sasabihin mo na lang sa sarili mo, okay, gagawa ko ng sarili kong paraan. At yun po yung ginawa ni Judas. Sa paglapit po niya doon sa mga namamahalang pare, sa religious leaders, bunga po yun ng puso niya na matagal na nag-shift yung puso niya mula sa pagtitiwala niya sa Panginoon. So, nag-shift na rin yung loyalty niya. Nawala na sa Panginoon ang loyalty niya. Binago niya na. Wala na kay Jesus ang puso niya. Nakapag-desisyon na siya. Kung babalik po tayo sa eksena sa hapag dun sa Last Supper, mga kapatid, John 13:21-27, basahin po natin. Pagkasabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Pagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ng mga alagad niya na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Nakaupo noon sa tabi ni Jesus ang alagad na malapit sa puso niya. Kaya sinanyasan ito ni Simon Pedro na tanungin si Jesus kung sino ang tinutukoy niya. Sumandal ito kay Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ang tinutukoy niyo? Sumagot si Jesus, kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isinausaw ko, siya yun. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at matapos isawsaw ay binigay kay Judas na anak ni Simon Iscariot. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang gagawin mo. So alam po ni Jesus kung sino ang magkakanulo nito. At sinabi niya yon habang magkakasama sila sa hapagkainan. Hindi para ipahiya si Judas. Sinisip ko, bakit naman sinabi ni Lord yun sa harap ng mga apostol, di ba? Pero that time, mga kapatid, sabi nga po dun sa binasa, hindi naiintindihan ng mga alagad noong time na yon. Kaya sinabi ni Lord yon, hindi niya para ipahiya si Judas, kundi para ipakita kay Judas na walang bagay na ginagawa natin ng lihim na hindi nalalaman ng Panginoon. At sa gitna po ng pangyayaring yon, si Judas pa rin nakaupo siya, nakikinig, kasama pa rin po siya ng Panginoon. At sobrang full ng grace ni Lord dito. Habang lumalayo po si Judas, hindi siya iniwan ni Jesus. Ganon yung love ni Lord. Pagdating po sa bahagi na sinabi ni Jesus, kung sino bibigyan ko ng tinapay na isinausaw ko, siya yun. At binigay niya iyon kay Judas. Makikita po natin na hindi public exposure yung ginawa niya, kundi personal na invitation yun ni Lord. Personal na paglapit yun ni Lord. Sa kultura po nila, pag po binigyan ka ng tinapay, tanda yun ng closeness nyo at ng fellowship nyo. Iniisip ko, na para si Lord, mabigay niya yung tinapay kay Judas nang hindi siya tumatayo or hindi niya pinapabigay sa mga katabing alagad niya. Malapit talaga si Judas.
sa upuan na meron siya. At kapag iniisip ko ito, sa setting po ng natin ngayon, di ba kapag sa hapagkainan, napapansin ko tayo pagka kaming mga magkakaibigan, kung sino yung mga mas close, yun yung mga magkakatabi. So inisip ko, baka si Judas talaga, malapit talaga siya sa puso ng Panginoon. Kaya, ang Panginoon, sobrang laki ng grace na ibinigay niya dito kay Judas. Hindi po madali para sa ating Panginoon na alam niya na ibebetray siya ng kaibigan niya. So, hindi po niya tinaboy si Judas. Sa huling pagkakataon, tahimik yung paanyaya niya kay Judas. Naniniwala ako na nung sinabi niya yun, na may isa sa inyo na magkakanulo sa akin, last invitation na yun ni Lord kay Judas, na magsisi ka na pwede ka pang bumalik. Pwede pang huwag mong gawin kung ano yung gagawin mo. Sinabi po sa kasunod na talata, nang tanggapin ni Judas ang tinapay, pumasok si Satanas sa kanya. Hindi po yun pagbiglaan na nangyari na wala po siyang kinalaman. Confirmation po yun ng desisyon na matagal niya nang ginawa sa isipan niya. Wala na siya po sa stage ng pagdadalawang isip. Hindi na po lumalaban yung loob niya, kundi pinanindigan niya na kung ano yung desisyon niya. Tinanggap niya na eh. Tinanggap niya na yung tinapay. Yun na yung hudyat. Mga kapatid, hindi po isang moment lang kung bakit nangyayari na binetray po ni Judas ang ating Panginoong Jesus. Proseso po yun na dinaanan niya, kaya naging matigas ang puso niya. Kaya hindi na-save yung puso niya. Kasi kahit nasa harap na siya ni Jesus, kahit na may pagkakataon pa, kahit inaabot pa siya ng Panginoon, hindi na siya umatras. Pinanindigan niya na yung bagay na iniisip, kahit siguro alam niya na mali yun. Of course, alam ni Judas na mali yun. Pero tumigas na ang puso niya. Wala na siyang ibang naiisip. Mga kapatid, sa lahat po ng pinag-usapan natin ngayon, gusto ko pong iwan sa inyo ang tanong na to. Do I assign value to Jesus? Nag-a-assign ba ako ng value sa Panginoon? Kasi kung babalikan po natin si Judas, hindi lang po niya pinagkanulo si Jesus dahil sa pera. Pinagpalit niya si Jesus sa tingin niya mas mahalaga sa kanya. At kung magiging totoo po tayo sa sarili natin, may isip natin na ilang beses ko rin yung nagawa sa Panginoong Jesus. Alam ni Jesus, hindi po siya nagulat nung ginawa yun ni Jesus. Ni Judas. Hindi siya nabigla. Alam niya wala pa sa simula kung sino si Judas at kung ano ang kayang gawin ni Judas. Ganun din si Lord. Isipin natin na in our point of view, kung paano tayo inaabot ng Panginoon. Alam ng Panginoong Jesus, kung sino si Judas at ano ang kaya niyang gawin. Lucas 6:12, makikita natin na magdamag siyang nanalangin bago piliin ang 12. Ibig sabihin, hindi aksidenteng pinili si Judas ng ating Panginoong Jesus. Hindi po pagkakamali ni Jesus, hindi yun oversight ng Panginoong Jesus. Pinili ni Jesus si Judas ng buong kaalaman dahil alam ni Jesus kung sino siya. At alam din ni Jesus na magnanakaw siya dahil John 12:5-6 says, yung binasa po natin kanina, alam din ni Jesus na magnanakaw si Judas. Alam niya yung tendencies ng heart niya. Alam niya yung mga kayang gawin niya ni Judas, yung kahinaan niya, at yung potential niya na mag-fall. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nilagay pa rin siya ni Jesus malapit sa kanya, sa posisyon. Nagkaroon pa rin sila ng malalim na relationship. Bakit? Siguro dahil Jesus was giving him a chance to change. Hindi lang po isang beses, hindi lang po 2 beses, kundi pa ulit-ulit sa araw-araw, bawat pagkakataon na kasama niya si Jesus, binibigyan siya ng pagkakataon ni Jesus na magbago. At piliin ng tama. At hindi pa po doon nagtatapos mga kapatid. Hanggang po sa huling gabi, sa hapag, nung alam ni Jesus na yung mangyayari, inabot pa rin niya si Judas. Yung tinapay po na isinawsaw, ito po yung last invitation ni Lord na pwede ka pang bumalik sa gitna ng desisyon na halos buo na. Actually, buo na sa utak ni Judas. Kahit alam niya kung ano ang kaya natin gawin, kahit ilang beses natin siyang ipagpalit, mga kapatid, habang iniisip ko to at nare-realize ko kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kahit na anong gawin mo pa, kahit
kahit na gumawa ka pa ng mga bagay na hindi nais ng Panginoon, kahit napakarami mo pang kasalanan, mahal ka pa rin ng Panginoon kung paano niya minahal si Judas at kung paano niya inabot si Judas hanggang sa last supper, hanggang sa last na magagawa niya. Kahit alam niya yung laman ng puso natin, alam niya yung desisyon sa puso natin, umaasa pa rin ng Panginoon. So, iniisip ko yan ni Lord, wag nawa gawin ni Judas to, wag niyang gawin. Hindi dahil hindi niya po alam yung mangyayari, kundi dahil mahal niya si Judas, mahal niya si Judas. Kasi po ang pagmamahal po ni Lord, hindi lang all-knowing, pero deeply naglulong po siya sa atin. Hindi niya pinilit si Judas. Kasi may free will siyang binigay sa kanya at ganoon din sa atin. Alam niyo po, knowing the outcome does not remove the option ng free will na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kahit alam ni Jesus yung mangyayari, hindi pa rin niya tinanggal yung choice ni Judas. May choice si Judas at may choice tayo. And God allows choice because forced love is not love. Para maramdaman mo na mahal ka ni Jesus, kailangan manggaling mula sa iyo. Kailangan makita mo na inaabot ka ng Panginoong Jesus. Ang tunay po na pagmamahal, binibigyan ka ng kalayaan. May option ka na lumayo, pero sana kapatid, piliin mo pa rin manatili ng buong puso, ng buo pa rin ang loob. Kahit alam ni Jesus, alam ng ang lahat, hindi niya po pinigilan si Judas. Ganun kalalim ang pagmamahal ng Diyos. Handa po siyang masaktan. At naniniwala ako, kahit hindi po ginawa ni Judas yung betrayer na yon, God's plan would still happen. Ibig sabihin, hindi kailangan ni Lord yung kasalanan mo para matupad yung plano niya. Pero may consequences, yung choices mo sa sarili mong buhay. Hindi mo kailangan ng 30 pieces ng silver para ipagkanulo mo ang Panginoong Jesus. Minsan kahit comfort lang, maliit na bagay lang, approval lang, simpleng plano mo lang, yung mga bagay na mukhang maliit, yun, kapag pinili mo yun, kapalit kay Jesus, yun pa rin yung pinalit mo sa Kanya. Yun pa rin yung ibinenta mo sa Kanya. At ang totoo, hindi po papasok ang kaaway kung hindi po natin inalaw ang kaaway na pumasok sa atin. Hindi ka makokontrol kung hindi mo binuksan yung pinto. So may participation ka, kapatid. Yung puso natin sa bawat desisyon. Sa lahat ng yun, Jesus loved Judas. At kung paano minahal niya si Judas, ganun ka rin niya kamahal. At hindi na babawasan ang pagmamahal niya kahit ilang beses ka pang magkamali, kahit ilang beses ka pang mag-fail, kahit ilang beses mo pa siyang ipagpalit, kahit ilang beses mong piliin ng mali, mahal ka pa rin niya. Pero tandaan po natin na yung pagbe-betray does not only destroy the person you hurt, it destroys you. Tingnan po natin si Judas nung huli, binalik niya yung pera Binalik niya yung pera kasi na-realize niya, hindi pala siya kayang isustain ng bagay na ipinagpalit niya kay Jesus. Yung akala mo mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, yung akala mo worth it, iiwan ka rin yan kasi hindi yan naglalast. At yung guilt na yun, kakainit tayo nun. At hindi mo yun matatakasan. At dadalhin tayo pababanon sa burol kung paano namatay si Judas. Kagaya, it will kill you mga kapatid. It will eat us. Kaya mga tanongin natin ang sarili natin ngayon. Ano yung bagay na pinagpapalit ko sa relasyon ko kay Jesus? Ano ang hindi ko kayang bitawan? May mga plano ba ako sa puso ko laban sa ibang tao? Yung mga maliliit na plano, yung mga lihim na iniisip natin na buti nga sa kanya yan, deserve niya yan, sana maranasan din niya yung sakit na dinanas ko. I tell you mga kapatid, walang magandang maidudulot yan sa atin. Alam ni Lord lahat yan, kaya itigil mo na kapatid. And I pray right now in the mighty name of Jesus mga kapatid, na i-struck down niya lahat ng mga plano na binuo natin sa ating mga puso. Yung bitterness, lahat ng vengeance, lahat ng hidden na intention natin, alisin niya ng Panginoon, i-struck down ni Lord lahat yan. Kasi vengeance is God's, mga kapatid.
Alam niya ang ginawa sa'yo, alam niya yung sakit. At kung may nakakaintindi, lalo't higit sa pagtatrader o sa betrayal, si Jesus yun. Pero tulad niya, kailangan mag-respond tayo ng pagmamahal. Tinawag niya tayo para hindi sila gantihan, kundi magpatawad, kagaya ng ginawa niya kay Judas. I-release yun at i-carry yung cross araw-araw. At sa dulo po ng lahat, yun lang yung worth it eh. Si Jesus lang yung worth it. I pray po na magawa nating magpatawad at magmahal na tulad niya. Hindi po ito madali, pero ito po yung tama, mga kapatid. Yun yung puso ni Kristo. At nawa po, magawa natin ito. Kasi mga kapatid, wala po itong mabuting maidudulot sa atin. Hindi tayo nito itataas, hindi tayo gagawin mabuting tao ng pagtatraidor. It will only weigh us down, it will eat you, and it will destroy you, mga kapatid. Kaya ngayon, mabuti si Lord dahil may pagkakataon pa tayo. At inaabot tayo ng Panginoon. Kaya pumili tayo, mga kapatid. At nawa po masambit natin na even if God choose na kahit kailan hindi niya i-reveal sa'yo yung plano niya, pero alam natin mangyayari. Alam natin mangyayari ang pangako niya. Pero kahit hindi mo alam why, still choose to follow Jesus. Lord, kahit hindi mo ipaniwanag, susunod pa rin ako. And I will trade everything. Just to follow you. Sige po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Tingnan, Panginoon, na walang makakatigil, Panginoon, sa nais mong gawin sa ating buhay. That even could not hold sa gusto mong gawin, Panginoon. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sige po, isipin natin lahat ng bagay na gusto nating ipagpalit para sa Panginoon Jesus. At sasabihin ko po mga kapatid, it's not worth it. It's not worth it, kapatid. He gave His life for us. Even we don't deserve it, mga kapatid. At katulad ni Judas, anuman, gano'n man kabigat ang mga nagawa natin, He will still trade, He will do it all over again for us, mga kapatid. Oh, hallelujah. And we praise you, God, for it. Oh, hallelujah. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grace.
You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is! Nothing can stand it. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At walang papantay sa pangalan mo. Walang papantay sa kapangyarihan mo, Panginoon. Kung nasaan ka ngayon, Panginoon, you deserve that, Lord God. Hallelujah, oh hallelujah. Salamat, Panginoon, sa dakilang bagay, Lord God, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Sa mga bagay na tiniis mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na doon sa krus, Lord God, kami ang iniisip mo, Lord God, yung pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Hindi namin kayang sumatin, Lord God. Hindi namin kayang isipin, Panginoon, kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, Panginoon. Ngunit mabuti ka, Lord God, sapagkat sa oras na to, Lord God, natatawag ka namin, Lord God, bilang aming Ama, bilang aming tagapagligtas, Lord God. Maraming salamat, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, I pray that you guide the hearts, Lord God, of your people, Panginoon, para mabitawan nila yung mga bagay, Lord God, na nagpapabigat sa kanila, Panginoon. Mga bagay na pinagpapalit nila, Lord God, sa relasyon, Lord God, namin sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami, Lord God. At alam ko po, Ama, na ang nais mo lamang, Lord God, ay mas maging malapit pa kami, mas makilala ka namin. At habang nakikilala ka namin, Lord God, mas lalo kaming namamangha sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa iyo pong grasya, Panginoon, Lord God. Sa mercy mo, Panginoon, Lord God, sa amin. Hindi po namin kaya isipin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. At sa iyo po namin ang pabinabalik ang pinakamataas na papuri, ang salamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po muli ay tumayo at maghanap po tayo ng ating ka-prayer partner sa umaga po.
Sige po, tayo po ay dadako na sa ating announcement. Sa next Friday po, March 27, ay magkakaroon po ng Men's Physical Fellowship po. Ito ay gaganapin sa Candaba, Pampanga, sa bahay po nila Brother Melvin. Ang lahat po ng kalalakihan ay amin po iniimbitahan na makiisa po sa kanilang physical fellowship. Ito po ay gaganapin ng 4 p.m. Friday, March 27, 2026. Yun lang. Amen. Praise God. Are you blessed? So, sige po, tayo tayo. Tayo ay... Alam nyo, meron nyo ba kayong kilalang bata na pinangalanan ng Judas? Wala, ano? Jude. Ito sa pag-Jude. Pero yung Tagalog na Judas, wala, no? May kaibigan mo ba kayong Judas? O may nag-Judas? Alam nyo po, itong nangyari pa kay Judas na to ay talaga na-prophecy na po ito. Na-prophesied na po ito. Noon pa. Ito yung nakasulat po sa Psalm 41:9. Sabi doon, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwin na karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Diba, kaibigan? Talik na kaibigan. Sabi niya rito. At ang betrayal daw po ay connected lang to sa isang kaibigan. Tama? Sabi ito sa sinerge ko lang, it's a deliberate breaking of trust, loyalty, or confidence. So, kanino ba may loyalty? Kanino ba confidence? Kanino ba may trust? Siyempre, sa kaibigan mo lang. Dadagdag ko po ito, tagal ko na ito. Matagal na po yung awitin na to. Sabi po doon, title po ito is Why. Sabi doon, why did it have to be a friend? Katayin ko ba? Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord? And why did he use a kiss to show them that's not what a kiss is for? Yeah. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. Ang stranger wala naman sa mapapala. And only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Amen? Kaibigan lang daw talaga. Diba? Talagang pinili talaga ng Lord ang isang kaibigan. Sabi nga ni Cara, napaka-close niya kay Judas. Kasi kung di sila close, pili mo sasawsawan mo yung ikaw mapapayag ka, kape mo sawsawan ng tinapay. So, close talaga sila. So, talagang pinili ng Diyos si Judas, close sa Lord. Sabi nga doon sa kanta, dahil only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Dahil napakasakit noon. Siguro, din naman ng Lord, talaga masakit yung mga latay. Sakit sa katawan. Pero yung iwanan siya ng kanyang mga kaibigan. Di ba sabi ng Lord, sa bandang muli, iiwanan niyo rin ako, makakanya-kanya na ako. Diba? At ginawa nga nila, ayun yung pinakamasakit to. Diba? Yung mayroon pang isang nagtangkang sumablay naman. Tinakwil din siya. So, talaga napakasakit. At so po namin ito doon, no? Kung bakit si Judas ang pinili. Ba't hindi yung iba? Ba't hindi si Thomas? Ba't hindi si John? Ba't hindi si Levi o si Matthew? Di ba si Levi tax collector. Di ba? So, mas yung tukso. Pero hindi, yun ang kahinaan talaga niya, no? Ni Judas. Talaga siyang napili. Yung kahinaan niya, yung money, yung material na bagay, sabi nga ni Sister Cara, dahil sa simula pa ang sama ng kanyang puso. Di ba? So, yung kanyang weakness, talaga siyang napili ng Lord. At sa panahon ngayon, ginagamit pa rin ito ng kaaway sa atin. Ang money, ang material na bagay, upang itakwil natin ang Panginoon. Sabi nga, the last days, marami yung malalamig
marami ang iiwan, marami din ang pagkakabiro ng Diyos. Amen. Pero dakila ang pag-ibig ng Diyos at hindi magbabago. Kahit iwanan natin siya, hindi magbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, purihin ka, Ama, sa umagang ito. Salamat, O God, sa iyong tinuro sa amin, Panginoon. Nakita namin, O Diyos, kung paano mo, Panginoon, pinakita, pinadama sa iyong kaibigan, Panginoon, pagamat siya nagtaksi sa iyo, Panginoon, ay gawa mo pa rin siyang mahalin, Panginoon. And you died, Panginoon, sa mga tao, sa lahat ng tao, Panginoon, na nakit sa iyo, Panginoon, nagdusta sa iyo, Panginoon, nag-betray sa iyo, Panginoon, O God, namatay ka pa rin, Panginoon Diyos, para sa lahat. It's because of your love, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon Diyos. Kami pwede magbago, Panginoon, pero ikaw, hindi ka magbabago, nananatili, laging sariwa ang iyong pag-ibig, Panginoon, O God. Ama, salamat, Panginoon, O Diyos, at tinuro mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Aking dalangin, Panginoon, na sa kabila, O Diyos, ng mga tukso, sa kabila, O Diyos, ng mga pagsubok, suliranin sa aming buhay dumarating, aming dalangin, O Diyos, na hindi ka namin talikuran, Panginoon, O God. Bagkus ay lalo pa kami lumapit, lalo pa kami, Panginoon, magpakalalim, lalo pa kami, Panginoon, na sumantig, Panginoon, sa iyong dibdib, Panginoon, humilig, Panginoon, O God, dumikit, Panginoon, O Diyos. Ama, salamat po muli, Panginoon, O God, sa iyong mensahe, Panginoon, na napaka lawak, Panginoon, napakadakila, Panginoon, ng iyong kapahayagan sa umagang ito, Panginoon ng Diyos. Taas po natin ang mga kamay. Pagpalain kayo ingatan ni Yahweh, naway kabagan kayo lagi subaybayan, ingapin at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng magsabi po ng Amen, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nano po ba tayo muling magpuri sa ating Diyos? Purihin natin ang Panginoon para sa kanyang mga dakilang gawa sa atin pong buhay. Hallelujah.